Hindi natin yung kasi mukha. Ito pa yung mabok niya. Kung sa imong sudan, big boy, Pagkain. kung sa man ni siya, Pagkain. mo na yung balon. Pagkain. Kain kami. Kinsa nagluto, ana? Ako. Mama. Sa ganina siya? Patatas? Pagkain. Patatas? Pagkain good. Jesus the Lord. Sa'yo pa kayo, tanaw nagsalida. Good morning mga kapag-asa. Ito bagong umaga. Sorry guys. Palakad-lakad tayo sa kalsada, no? At habang naglalakad tayo guys, nadadaanan natin itong mga magagandang tanawin, no? Mga palayan. So nagsasaad ito sa ating buhay na araw-araw po, bawat pagising natin sa umaga is bagong buhay at saka bagong pag-asa ang ibinibigay sa atin ng ating poong may kapal. Kaya tuloy lang po talaga ang buhay mga kapag-asa. Hello big boy! Hello daddy. Kumusta mga tawhana at bayhana? Okay. Over there we have a motor. Yeah, thank you. Ayan si Kuya, no? Siya yung nagpapasakay sa anak ko kapag nagpupunta ng school, no? So, kaklase kasi ng anak niya din, yung anak ko. Kaya pag nagdadaan siya rito, guys. So, ayun, pinapasakay na din. So, thank you po Kuya John, no? Shout out sa inyo. Ayan po yung bahay nila. Magkapit-bahay lang po kasi kami guys, kaya pinapasakay na din niya. Ito, naglalakad ako guys. Paika-ika. Ganun talaga ang buhay. Minsan nakakalungkot, pero kailangan nating tanggapin. May mga reasons kasi yung ating Panginoon guys, na ba't nangyayari sa buhay natin yun, no? Tatanggapin natin yun. Ayan, ito guys, no? Ito yung bahay pala namin. Maraming nagsasabi malawak daw yung bakuran namin guys, na hindi talaga. Ano lang to kasi guys, kumbaga sa nakikita nyo sa video para malawak siya, pero malawak naman talaga, pero hindi mo namin pag-aari lahat yan, no? Kung pag-aari ba naman namin lahat yan, di sana ang ganda-gandang ng buhay. Sa pati doon sana tinaniman ko na. Yun sa mga kapitbahay po yung iba, no? So ito yung sa akin ngayon guys. Dahil nga stroke victim po ako, naisipan ko guys, medyo malungkot yung buhay eh. Kasi yun na nga, nung ma-diagnose ako nung humihingi ako ng medical certificate of fit to work, sabi ng doktor sa akin, hindi po muna daw ako makakabalik sa pagtatrabaho kasi talagang kulang pa po yung lakas ng aking kamay, at saka patuloy pa din pong inoobserbaran yung respond ng utak ko guys dun sa nangyari sa akin na
multiple ischemic stroke, no? So alam naman natin na kapag ka nagka-multiple ischemic stroke tayo, nagkakaroon na ng damage dun sa utak kasi may bara na. At saka isa sa mga implikasyon nun, if ever, kung kaya na ba nating tumanggap muli ng stress, no? Na siyang isa sa mga dahilan na nagkakaroon tayo ng stroke dahil hindi na kaya ng level ng katawan yung stress mo at saka mataas yung blood pressure mo. So pag nagdadagdag yung ganun, yung dalawa nagkakatipon-tipon na sila, kumbaga dumagdag pa yung stress. So pumuputok talaga yung tinatawag nating mga ugat sa ulo natin kasi nga hindi na kaya ng blood pressure. Kaya ito guys, kung nakikita nyo na sa likuran ko, bahagi ito ng bakuran namin na lilinisin namin ngayong araw guys ng asawa ko, no? Tinaniman niya ito ng mga bulaklak, mga halaman, at saka plano namin sana kasi na may gagawin kami ritong parang munting kabuhayan guys, habang hindi pa ako nakakapagtatrabaho is magiging libangan ko siya. Kaya abangan nyo po guys, gagawin po namin to ngayong araw na to ng asawa ko. Abala pala pa yung asawa ko sa pagluluto ngayon, at saka inihanda niya rin yung pag-alis ng anak kong lalaki na nag-aaral, no? So maya naman pagising ng dalawang bata is ihanda niya rin, no? Kasi mag-aaral din yung isa. Kaya pagkatapos nun, ito na naman yung aatupagi namin mamaya guys, no? So ito, ayan, kikita nyo sa likurang bahagi ko, ayan. So may gagawin kami munting kabuhayan guys na makakatulong sa amin sa positive. Ayan, gising na yung bunso kong anak. Sumusunod-sunod na sa akin na gumagawa ako ng vlog, gusto ding makita. Say hi to them, say hi to them. Hi, hello. Hello, you say I am Janila. What is your name? Janela. Oh, kill the mosquito. Kill the mosquito. Oh no. Oh. Did you kill it? So, ayun guys, no? So, ito yung nasa harapan kami ng ng kalsada. Naisip ko lang kasi sana payagan at kaawaan kami ng Panginoon na dati-rati nung December pa talaga guys, naisipan ko na talaga na mag-business, no? Kasi yun lang ang tanging paraan habang hindi pa ako nakakabalik sa trabaho. So nandiyan naman yung asawa at anak ko na maaaring makatulong. Sana mangyari po na makatulong sa amin kahit paunti-unti lang. Pero sa ngayon naisipan ko ibalik yung pag-aalaga uli ng manok, no? So nawala kasi yun guys nung naisipan ko na ubusin na katayin yung mga manok kasi nga hindi na naalagaan ng asawa ko, at saka nagrereklamo na rin kasi siya kasi hindi na daw niya kakayanin kasi may mga bata pa na inaalagaan, tapos hinahatid sa school. Tapos that time din kasi nagninegosyo din kami sa may palengke, no? So ito ngayon, ito yung dati ko napabayaan na talaga. Actually napabayaan talaga lahat guys, no? Kung nakikita nyo, ayan, ito yung dating pinapaitlogan ko ng manok. At saka dito ko kinukuha yung mga itlog nila. Ngayon wala na, ginawa ko na siyang tambakan ng mga sirang gamit guys. So
nagre-recycle kasi ako. Alam niyo naman na mahilig ako sa do it yourself, kaya dito ko nilalagay yung mga gamit ko, no? So lahat-lahat yung mga maaari pang kumbaga repurpose, no? Maaari pa siyang gawin uli. So dito ko ginawa. So tingnan natin guys, no? Ito yung kulungan ko lang manok dati guys, na ngayon naman bal. Ano yan? Ayan. Wala na. At saka ito. Sabi ko nga pala kay Ma'am Russell. Nung Ma'am Russell, pasensya na po kayo. Ayan, dito po na itanim yung ibang mga ibinigay niyo po sa akin na punla po. Punla ng latex lex na langka. So hindi ko rin po siya naalagaan po. Pasensya na po. But then buhay pa naman po siya kasama ng mga tinanim ko na malunggay po, no? So nandito po siya. Ayan, tingnan nyo po. So hindi pa rin po namumunga. Hindi ko alam dahil sa napabayaan siya o kaya hindi ko na, or masyado lang siya magkadikit talaga. But then that's beside the point. So ito guys, napabayaan ko na. Ayan, sayang din, inaanay na nga yung lilinisin ko po ito guys, no? Balang araw o siguro one of these days lilinisin ko po siya ulit para maayos ko na naman muli siya, no? Kasi this time I'm sure mapapadami ko uli siya kasi wala na nga ako munang trabaho. So dito ko muna ibibigay yung lahat ng oras ko, no? So ayan, abangan nyo po guys, no? Ayan, ito yung dati kong kulungan ng manok na napabayaan na ngayon. So one of these days linisin ko po ito. So ayan, may mga tambak na kahoy, yung sirang tent. Ayan. So umaakyat na yung mga anay guys. Tingnan natin ha. Ayan, inaanay na, no? Kasi yun na nga, bukod sa wala ng manok rito na pwedeng katakutan ng mga anay is hindi ko na rin po napupuntahan ng lugar na ito guys, no? Yan, marami kaming tambak dito na for recycling. Yan kung di namin ibibinta yan, ginagawa yan ng misis ko na taniman ng mga halaman. At this time may plano po ako na pagtaniman na rin po ng ng mga gulay, no? Kasi ito yung kulang sa amin. Ang dami-dami naming halaman pero wala po kami gulay sa ngayon dahil nga sa wala na makapag-alaga. Ayan, no? So 7 o'clock na ngayon guys ng umaga. Yan. Bibigyan ko to ng panahon na malinis ko uli mga kapag-asa, no? So excited na rin po ako na kahit ganito po ako, kahit may kapansanan po ako, hindi ko po yun gagawin hadlang para ito din yung lagayan ko ng isda noon, tab ng ref na ngayon wala na rin gamit, no? So lalagyan ko din yan ng isda, God willing. Kinagat ako ng malanggam. Yan yung ibang mga tanim ko mga kapag-asa. So mga bromeliad, bigay ito ng nanay ko. So hindi na rin naalagaan, no? Ayan, hindi na rin naalagaan. This time ito yung pagtutuunan ko ng pansin mga kapag-asa. Yan, no? At saka ito yung itinanim ko noon na limonsito. Ayan, no?
Kita nyo naman guys, mas mataas po sa akin, no? So ito yung tinanim ko limonsito. At saka ito, ayan. Malaki na rin yung tawag sa amin dito sa Kabisayaan, mananaw, no? So i-ID ko muna guys, sabihin ko sa inyo kung ano pong ID nito, no? So ito yung mga pagkakaabalahan ko this time, mga Pag-asa. Yung dati kong nawala na ako ng panahon dito, pero ngayon naman babalikan ko ulit siya, no? Dito rati guys, may kulungan din ng manok ako rito noon, pero ayun, paiba-iba naman talaga yung hilig natin. So ayan, no? So dati ang pinaka-purpose namin nito guys, ng mga halaman na ito is ibinta, no? Actually nakapagbinta na ako ng mga ganito sa online, pero ayun nga, pinagpalit sa trabaho. Hindi naman pwedeng hindi pagpalit sa trabaho, kasi yung trabaho naman kasi natin, yun yung bumubuhay, no? Kaya natigil. Hindi naman ito na atupag din ng misis ko na ibinta. Paminsan-minsan may nagpupunta rito, lalo nung kasagsagan ng pandemic na nauso yung bintahan ng bulaklak. Pero dami na rin. Yan. So hanggang dito na lang po guys, medyo boring na po yung sinasabi ko, kaya hanggang dito na lang po. Abangan nyo po yung mga gagawin namin na mga pagbabago, munting pagbabago po sa buhay ko bilang isang stroke survivor, no? Samahan nyo po sana ako guys. At bago ko po tapusin, shout out nga pala kay Ma'am Russell, no? Si Ma'am Russell Dumban, si Ma'am Flora Mayor, sila Ma'am Jean Aranas, mga plantita po yan, mga certified plantita po. May mga iba po dyan, mga retired government employees po. At shout out po sa inyo ma'am, no? Kasama po kayo sa mga naging inspiration ko din po sa pagpapatuloy sa buhay, no?